Hi guys! Ito yung weather ngayon dito sa Hong Kong. O foggy day. Cloudy, cloudy, cloudy and foggy day. Hapon na naman pero parang ano lang, parehas lang kaninang umaga hanggang ngayon. Ganito pa rin. Nung 7 o'clock to 6 o'clock hanggang ngayon is parehas lang yung yung liwanag. Napaka-foggy ngayon guys. Ayun, madaming tao doon sa baba. Nag-aantay sila ng bus pa uwi. Ayan, tapos na yung trabaho nila. Kasi ngayon is back to normal na holiday. Holiday namin dito sa Hong Kong, back to normal na rin. Pati yung mga bata may pasok na rin sila. Oh. Kasi nakikita ko may mga bata doon sa baba. Yung high school, ewan ko lang kung may pasok na si auntie yung alaga namin sa Shatin. Okay. Tapos na yung holiday nila ng Easter holiday. Ayan guys. Ayun, marami na namang naglalaro doon sa may badminton court. Ayun, 1, 2, 3, 4. Bali apat na flat yung namin diyan sa baba. Ano nila pala, hindi sa amin. Badminton court nila. Not for me. Apat na square. Tapos yun doon naman sa kanilang ang tawag dyan, nakalimutan ko na yung court nila doon sa loob, athletic bowl, parang ganon tawag dyan. Daming tao guys. Mamaya hanggang alas 7 na dami pa yan. Kaya mga buses yung green, yun yung minibus na sinasakyan namin, road by road dyan, galing ng market, ganon, yung magdadala sa papuntang MTR. Ayan, ganyan yung mga green minibus para dito, halimbawa sa Lokpo, sa Yaumati, ganyan, yun, dyan kami sumasakay. Marami yan sa may palengke. Tapos papunta sa Kolontong MTR station, yan. Siguro ito, hindi ako nagkakamali, 9th floor yan. Hanggang 9th floor. Yung ginagawa nilang building na yan. Ito lang naman yung mabibideo ko dito guys. Yung mabibideo ko dito sa may balkon namin. Pag free time ko na wala akong ginagawa, ayan. Napakadilim ng paligid. Napaka-cloudy ang sky. Parang may gustong bumuhos na malakas na ulan. Baka may bagyo na darating dito eh. Kasi alam nyo guys, ngayon is tag-bagyo, tag-ulan, ganun, tag-humid. Malagkit ang panahon, minsan mainit, hindi maintindihan. Paiba-ibang weather araw-araw pag ganitong season. Spring, summer. Kasi nakikita ko napaka-cloudy siya, 3 araw na to. Mula nung Sunday, Monday, Tuesday. Ay, ika-4 na araw na pala. Tapos ganito pa rin yung sky. Pagkatapos niyan is bubuhos na yung malakas na ulan. Tapos may bagyo siya. Nag-iipon siya ng maraming tubig. Maraming tubig guys. Na kanya ibubuhos ng malakas na malakas. Tapos magkakaroon na naman ng baha dito sa Hong Kong. Nababaha din dito sa Hong Kong. Kaya nakakatakot. Lalo na yung mga malalapit sa sea. Doon sa Sai Kung, sa Ma On Shan, ganun. Malalapit sa mga beach. Yun yung bus, busy yung mga bus. Peak hours ngayon, peak hours. Time to luto-luto ng dinner na naman. It's dinner time. Tapos na naman yung isang araw. Tapos na naman yung isang araw. Bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Ano na tayo? Hindi ko na
talaga makita yung magandang view dun sa likod ng building na yan kasi nakabalandra. Nakabalandra yung building, guys. Dati is kitang-kita ko yan. Oh, nakabalandra siya, di ba? Sakto lang dyan sa camera ko. Tapos yung mga tanim ko dito nabubuhay pa rin, hindi pa rin sila patay. Ayan. Guys, yung aking tanim, kahit papaano nakaka-recover sila, di ba? Kasi nung summer, ano siya, nagba-brown siya, oh. Yung tingnan niyo dyan, guys, parang naluto siya. Parang yung nag-astringent na mukha. Alam nyo ba yung nag-astringent na mukha na pulang-pula na parang maraming mantika, yung ganon? Na pag naarawan sila is pulang-pula yung kanilang mukha, tapos napakadaming oil. Tapos nasunog sa araw, ayan, ganyan siya. Yung mga mukha ng mga nag-astringent sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kahit saang bansa. Nung nauso kasi yung astringent, guys, kahit napakainit, sige, astringent sila. Tuloy yung mga mukha nila parang kamatis o kaya longganisa na prinito. Sobrang red yung mukha nila. Tapos yun, nasubrahan nila, yung iba nasubrahan na. Ilang buwan na ginagamit na pulang-pula ang kanyang mukha. Pag nagtagal-tagal yun, maging gray na yung mukha niya, guys, ganyan, no, itsura. Kahit anong cream ang ilagay mo, wala na. Hindi na siya tatalab. Kasi pag nasunog yung second layer ng mukha natin, guys, na sobrahan sa astringent. Kasi yung baby skin niya, pag nag-peel off siya, yung first. Tapos gagamitan mo pa rin ng napakalakas na astringent, yung number 1, 2, 3, ganyan. Punta ka ng 3 at saka 4. Maluluto yung baby skin ng mukha nyo, guys. Yun. Tapos pag naluto yun, nasaktan, hindi na siya babalik sa dati. Parang magkakaroon na siya ng pekas. Yun yung mangyayari doon. So, pag nag-astringent kayo, huwag nyong masyadong tatagalan at saka ma-overuse. Huwag kayong ma-overuse sa paggamit ng astringent, lalo na sa mukha. Kasi yung astringent na yun, guys, is nasusunog yung iyong balat. Yung baby face ng mukha nyo, dapat yun 1 to 2 months lang talaga. Pang cleaning lang talaga yun, hindi pang maintenance, no? Take note, hindi siya pang maintenance. Kasi nagtrabaho ako dyan sa company na yan. 2 company yung pinagtrabahuan ko for 15 years in the Philippines, guys. Bago ako pumunta dito sa Hong Kong noon. Yun yung trabaho ko. So, alam ko kung ano yung effect niya pag hindi kayo marunong gumamit, pag na-overuse yung mukha nyo. Kasi mayroong oras yun, mayroong time, may buwan. Kailangan itigil mo yan. Hindi yung dire-diretso na naka-astringent ka. Hindi maganda yun sa mukha natin. Pag nagkakaroon kayo ng edad o kayo tumanda-tanda kayo, konti. Nagkakaroon kayo ng pekas, guys. Yung pekas na yan, hindi na matatanggal. May marka na rin yung mukha nyo, yung pisngi nyo. Ay, nako, ito naman, isa. Ito naman is, katamtaman lang yung laki. Sobra, di ba? Ang cute-cute niya. Survival siya, you know. Kasi yung isang puno dito, guys, is naubos yung kanyang leaves kasi nung sobrang init. Minsan kasi nung winter nga, pero may oras na siya na mainit dito sa balkon namin, napakainit. Nagaganyan siya, oh. Nasusunog siya sa araw, yung skin, yung leaves niya, ganyan. Nagba-brown yan. Minsan is nandun ako sa China, hindi ko na anuhan. Kaya sabi ko dito sa kasama ko, pag wala ako at nandun ako sa China, itong mga halaman ko na to, pag malakas yung sikat ng araw dito sa balkon, pakipasok mo naman dito sa living room, sabi ko. O kaya ilagay mo lang dun sa bathtub. Kasi minsan hindi rin niya pinapakialaman yung halaman is ito ibinili ni sir na trabaho niya noon. Tapos hindi niya tinidilagan hanggang sa namatay yung isa. Kaya sabi ko, ako na lang magdilig dito. Huwag mo lang pakialaman kasi di ka naman marunong ako. Kay Indo. Di ba ang ganda, guys? Ayan, gumaganda na naman sila. Hindi pa sila namamatay.
Isang taon na to eh. Feng Shui ni sir. Ito daw yung isang halaman na lucky plant. Indoor. Indoor siya guys. Indoor siya. Nakita ko nga dun sa opisina ni sir. Napakadami ganito guys. Indoor talaga siya. Alam nyo, napakalago. Grabe, ang dami niyang bagong usbong. Tapos yung mga bulaklak niya ganito yung kulay. Ganyan. Feng Shui niya, hindi naman pwedeng ipasok sa loob ng bahay kasi yung pwesto daw ay dito sa balkon. Kaya dito lang talaga sa balkon sa labas. Ang problema, pag mainit ayaw niya na susunog yung mga dahon. Kaya minsan nagda-dry, tinatanggal ko. Kaya ngayon, kunti na lang yung dahon nito. Pero buhay pa rin siya, di ba? May bagong usbong guys, ayan. Bagong usbong. Ganda ng view pag ganyan pala. Bagong usbong ng aking halaman kasi Feng Shui plant ni sir ito, lucky plant. Tapos yung isa pa, meron pa. Ito pa siya. Ito mas malago siya, di ba? Hay. Mas malago siya, ayaw ko silang mamatay. Kaya inalagaan ko kahit papaano. Tinanggal ko na yung mga nasunog sa araw na dahon. Pero meron pa rin diyan, yan. Ayun pa rin, nasunog na dahon, guys. Ayaw niya kasi talaga ng na over sa sunlight. Kailangan talaga nandun lang sa kulimlim, indoor plant. Ito yung mga indoor plants. The indoor plants, ito yung magandang kulay, May baby siya, may baby na usbong. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Ayan. Ito, naluto sa araw. Malapit ko lang tanggalin yan. Pero hindi ko pwede matanggal kasi andito sa taas, Pag nandito sana sa baba, ayan, tatanggalin ko. Pero, pagtiyagaan ko na. Baka mamaya is makasurvive siya. Nasunog sa araw, dito sa balkon. Dapat ang kulay ng dahon is ganyan lang, ganyan. Ito, konti. Ayun, sunog sa araw yan. Sunog sa araw pati din. Pero lumalago siya, no? Kaya okay lang siya ganyan. Ay, nasunog sa araw. Kawawa naman. Kawawa. Pero pag nakatayo siya, guys, pag nadagdagan yung mga leaves niya dito sa taas, tanggalin ko na to. Ito. Yan. Sunog. 1, 2, 3. Ayan, 3 yung sunog sa araw. Meron pa dito, 4 pala. Yan. Pero ngayon, walang araw na 1 linggo. Kaya medyo okay sila. Gusto talaga nila yung walang araw, guys, no? Pag walang araw, maganda yung kulay. Pero pag yung masyadong exposed sa sunlight dito sa balcony is naluluto siya, nagkakaganyan. Para yung mukha na nag-astringent na nasunog sa araw, ganun ang itsura. Magi-gray siya, gray. Red muna, parang ginisang longganisa na namula-mula. Tapos maraming mantika. And then after that, pekas ang aabutin ng mukha. Magiging ganun. Ay, magiging pekas. Nagpipekas na yung aking mga dahon ng aking mga halaman, nagpipekas sila. Ayaw nila ng sunlight. So nila yung tama lang. Ayaw nila yung very hot. Ito naman yung aking Ito naman is yung lucky plant ni sir doon sa kanyang CR, sa kanyang room. Pero nag-yellow din siya. Ewan ko lang kung bakit. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko dito sa may labas para naman makalanghap siya ng air. Mahanginan siya. Yung aking bonsai na anthurium, guys. Yan. Bonsai na siya kasi hindi sila nakatanim sa wala silang soil, is only water. Kaya ganyan. Pwede rin pala kasi ito glass siya. Glass. Parang flower base lang sila. Living in water. Wala silang soil. Ayan. Kaya nabonsai yung aking mga anthurium. Ayan. Pero kahit papano nabubuhay sila
Kahit ganyan lang sila, kahit hindi sila masyadong healthy kasi sa tubig lang sila nabubuhay. Nabubuhay pa rin sila. At least nabubuhay. Ang importante nabubuhay, di ba? Okay. So, thank you so much for watching, guys. Ayun, di ba? May maliit siyang ano? May maliit siyang ano daw. Ay, may maliit siyang bulaklak. Ayun. Ayan. Pinalitan ko lang sila ng tubig kanina. Ayan, kaya shiny. Nawala yung lumot. Kasi mukhang lumot sila kanina. Kasi nag-day off ako ng 3 araw. Tapos nung last week, punta ko ng China. Kaya hindi ko sila naasikaso. Kaya yan, okay, naligo sila guys. Pinalitan ko sila ng mga tubig. Kaya happy sila ngayon. Diba? Ayan, may simple plant. Buti nga, hindi ko pa pinagtatapos. Ay, ito yung maganda guys. And magpapaalam na po sa inyong lahat. Magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Thank you very much for watching my premiere. Bye-bye. God bless. Love you all.